Isipin mo ito, nakatingin ka sa isang lalaking nakatayo sa isang mataas na entablado. Tapos sa ibaba niya, pinalilibutan siya ng napakaraming tao na sumisigaw ng pangalan niya. Yung tipong halos magagawa na sila para lang mahawakan siya, di ba? Oo, ganun na nga. Tapos sa likuran niya, yung asawa niya abalang-abala. May hawak na cellphone, kumukuha ng video para i-live sa buong internet. At sa mismong sandaling iyon, ayon sa lalaking ito, kinausap niya mismo ang Diyos. Isang Diyos na nag-uutos sa kanyang paluin ang mga demonyong Bagyo Ramo na nagkatawang mga pare. 'Di ba? Tunog eksena sa isang pelikula or baka isang kakaibang panaginip. Pero ito yung eksaktong mundong ginagalawan ng kilusang hihimayin natin ngayon. Isang napakagulong imahe sa totoo lang. Ngunit para sa libu-libong tagasunod niya, ito yung kanilang nag-iisang katotohanan. At kapag sinimulan mong silipin kung bakit napakabisa ng mga kwentong ito, matutuklasan mo yung isang napakakomplikadong sistema ng paniniwala. At iyan mismo ang dahilan kung bakit tayo narito. Para sa ating malalimang pagsusuri na yon, bubuksan natin yung mga manifesto, mga personel na liyaham, at mga talaan ng mga pangitian na nakasertro sa isang taong nangangalang Narciso o Lalo. Isa siyang faith healer. Isang manggagamot na buong tapang na nagpapakilala sa madla bilang pinakaunang instrumento na direktang pinili ng Diyos. Tama, at wala siyang malaking simbahang bato, wala siyang opisyal na basbas mula sa anumang institusyon. Yung sandata lang niya talaga ay yung mga salita niya, tsaka yung napakalakas na presensya niya sa mga online communities. Bago tayo lumalima, mahalagang ilatag agad natin yung mga hangganan para sa inyo na nakikinig. Yung pag-aaral nating ito ay nakabatay lamang sa mga dokumentong isinulat at inilabas mismo ng grupo niya. Correct. Yung layunin natin, hindi para husgahan kung totoo ba o katang-isip yung mga nakakausap niyang espiritu. Hindi tayo narito para pumanig sa anumang malaking relihiyon o questionin yung personal na pananampalataya ng sinuman. Ang taning mission lang talaga natin dito ay himayin yung anatomya ng sistema niya. Paano niya napapaniwala yung mga tao? Ano ba yung mekanismo sa likod ng kapangyarihan niya? Ayon. At para sa inyo na sumusubaybay, isa itong napapanahong pag-aaral ng psikolohiya. Kung minsan napapaisip ka kung bakit may mga taong handang iwan yung mga tradisyon ng ninuno nila, di ba? Yung talikuran, yung mga malalaking simbahan na daang taon nang nakatayo? Oo. Para lang sumunod sa isang individual na may dalang cellphone at matatapang na pahayag, marami kayong madidiscovery rito. Hihimayin natin kung paano ginagamit yung mga sinaunang paniniwala tapos pinaghahalo sa modernong teknolohiya para bumuo ng isang bagong kaharian. Para maintindihan natin yung impluensya niya, ang unang hakbang suriin kung ano yung tawag niya sa sarili niya. Sa kasaysayan kasi ng mga ganitong kilusan, yung mga pinuno madalas naghahanap ng mga nagagandahan titulo. Parang mga supreme leader o kung ano man. Oo, ganun. Ngunit si Ulalo, iba yung estratehiya niya . Napansin ko nga yan nung binabasa ko yung isa sa mga mensahe niya noong 2015. Kapansin-pansin yung pagiging depensibo niya sa part na ito. Paanong depensibo? Mariin niyang tinutulan yung mga taong bumabatiko sa kanya at tumatawag sa kanyang isang bulaang propeta o manlilinlang. Ayon sa kanya, hindi maaari yung titulong propeta. Maging yung pagiging sugo or messenger, ayaw niya ring tanggapin. Oo. Iginigiit niya na isa lamang siyang calling o isang tawag. Exactly. Calling. Yung pagpili sa konseptong iyon isang napakatalinong sandata. Sa totoo lang, kapag sinabi mong ikaw ay isang calling, inilalagay mo yung sarili mo sa isang posisyon na hindi maaaring atakihin. Kasi hindi ikaw yung source. Tama. Ang paliwanag niya, tatawagin lamang siya at gagamitin kapag may direktang mensahe na kailangang iparating sa mga tao. Bukod doon, inidiin niya na isa lamang siyang hamak at ordinaryong tao. Nawala siyang sariling lakas o galing. Ibinababa niya yung sarili niya hanggang sa sahig para ma-highlight na yung Diyos talaga yung gumagawa ng mga himala, hindi siya. Oo. At kung iisipin mo yung estratehiyang yon. Wait, may analogy ako para dyan.
Parang, parang isa siyang frequency ng radyo. Hindi siya yung istasyon, 'di ba? Oo, hindi siya yung nagmamay-ari. Oo, hindi siya yung kumpanya. At lalong hindi siya yung nagbabalita. Isa lang siyang frequency na tahimik hanggang sa buksan at gamitin ng Diyos para mag-broadcast. Isang napakagandang paglalarawan yan. At dahil dyan, idinidetalya niya na para matanggap ng isang tao yung himala, hindi sapat yung basta maniwala lang. Meron siyang tinatawag na 3 P. Yes. Yung paniniwala, pagbabago at pagsisisi. Bali yung bawat bahagi ng 3 iyon may tiyak na bigat sa sistema niya. Yung una, paniniwala na si Jesus ang nagpapagaling at si Olalo ay instrumento lamang. Tapos yung pangalawa, Pagbabago. Pagbabagong mula sa mga nakasanayang maling kaisipan. At ang huli, yung ganap na pagsisisi sa lahat ng naging kasalanan. Maliit man o malaki. grabe yung paglalatag ng mga kondisyong ito ha. Kasi naglilipat ito ng responsibilidad, di ba? Paanong lipat ng responsibilidad? Kumbaga, kung hindi gumaling yung isang may sakit na lumapit sa kanya, hindi yung kapangyarihan ni Olalo yung sumablay. Ang titingnan agad ng mga tao yung kakulangan sa pagsisisi at pagbabago nung mismong pasyente. Oo nga, palagi siyang ligtas sa sisi dahil sa sistemang iyon. Ang galing ng pagkakaayos at saka may isa pa siyang mariing ipinagbabawal, yung uri ng pananampalatayang nakabatay sa transaksyon. Yung tipong maniniwala ka lang dahil may hinihintay kang sukli o pabor. Tama. Hindi pwede yung ganon sa kanya. Ang pagtingin ng Diyos dito, ayon sa paliwanag niya, hindi parang isang balon na maghuhulog ka lang ng barya tapos maghihintay ka na ng himala. Hindi transactional. Oo. Para sa akin, hinihingi niya na maging isang maingat na mamumuhunan ka. Gusto ng Diyos na makita na may inilaan kang sariling puhunan, yung pagbabago at matinding pagsisisi mo bago niya ibuhos yung grasya. Kaya walang puwang yung mga pekeng iyak at panluloko sa kanya. Yung pagtuligsa niya sa pananampalatayang parang negosyo, mas nagpapatibay sa imahe niya bilang isang purong nilalang. Na hindi nasisilaw sa pera o sa makamundong bagay. Correct. Ngunit, dito rin nagsisimulang lumitaw yung mga kawili-wiling hidwaan sa mga pahayag niya. Teka, wait lang Nais kong hamunin talaga yung konseptong iyan. Kasi medyo nakakalito nga talaga Sige, paano mo nakikita? Kasi ang ganda nung panangga niya na isa lamang siyang ordinaryong tao at walang sariling boses, di ba? Na isa siyang blankong papel, pero kapag binasa mo yung listahan niya ng mga karanasan at inaangking kakayahan, Yung tinatawag niyang CV. oo, napakabigat at napakalayo nito sa pagiging ordinaryo. Sa mga talaan niya, ibinibida niya yung tinatawag niyang kapangyarihan ng isip. At hindi ito simpleng hula-hula lang Hindi nga. Kasi inaangkin niyang kaya niyang basahin yung buong kwanto ng buhay mo sa pamamagitan lamang ng simpleng pagkikipag-usap sa iyo. 'Di ba? At wait, hindi lamang iyon, nakakulong sa mga taong buhay. Sinasabi niya rin na bilang isang gumagalang espiritu, nababasa niya pati na yung mga sekreto at mga kasalanan inilihim ng mga taong matagal nang pumanaw. Pati mga paparating na trahedya, nakikita niya raw yung pagsasama nung labis na pagpapakumbaba tapos sabay labis na pag-angkin sa mga supernatural na kakayahan. Isang napakalakas na kombinasyon. Napakalakas at nakakakilabot sa totoo lang. Isipin mo na lang yung pakiramdam bilang isang tagasunod niya. Nakaharap mo yung isang tao na nagsasabing kapantay mo lang siya, isang simpleng tao. Pero sa likod ng mga mata niya, Oo, alam niya yung bawat madilim na sikreto na ginawa mo kagabi, pati na yung mga kasalanang itinago ng yumaong nolo mo, alam niya. Kumbaga, binabalatan kanya ng buhay sa harap ng lahat ng walang ginagamit na kutsilyo. grabe yung pressure nun sa mga tagasunod, Sobra.
Pero sa kabila ng ganitong klaseng kapangyarihan, may isang patakaran na talagang nakuha ng atensyon ko habang nagbabasa tayo ng sources. Yung tungkol sa pera. Oo, walang bayad. Mahigpit niyang ipinagbabawal yung pagtanggap ng kahit isang sentimo. Kapag nanghuhula o nanggagamot siya, bawal na bawal magbigay ng donasyon. Bakit niya itatapon yung pagkakataong yumaman, di ba? Lalo na't sikat siya. Nung nabasa ko ito, naisip ko agad, inaatake niya yung pinakamalaking kahinaan ng mga malalaking simbahan, yung pera. Isang napakakalinaw na pagsusuri yan kasi yung hindi pagtanggap ng pera, hindi lamang simpleng pagpapakita ng kabaitan niya. Isa itong napakatalim na strategiya. Pambato niya sa mga kaaway niya. Tama. Sa sandaling tanggihan niya yung anumang kabayaran, inilalagay niya yung kilusan niya sa isang pedestal na mas mataas kesa sa mga establisadong relihiyon. Alam naman nating lahat na yung mga tradisyonal na simbahan, nangangailangan ng pondo para tumakbo, di ba? Oo, para magbayad ng mga kuryente, suportahan yung mga pari o pastor, at iba pa. At ginagawa niyang sandata yung pagiging libre niya. Kaya pala, kapag binabatikos siya at tinatawag na bulaang propeta ng mga lider ng ibang relihiyon, ibinabalik niya yung paratang ng may kasamang matinding pambabastos. Ay oo. Ang sagot niya yung mga namumuno daw sa simbahan, nang nangungulekta ng pera, nagpapasamba sa mga estatwa, at nagpapayaman sila daw yung mga tunay na manlilinglam. Pinalalabas niya na yung mga paring ito natatakot lamang na mawala ng mga miyembro, na siyang magiging dahilan ng pagkawala ng pagkakakitaan nila. Para sa kanya, negosyo yung ipinagtatanggol ng mga kalaban niya habang siya nagliligtas ng kaluluwa nang walang bayad. Napakalakas nung mensaheng yun. Sobra. Kasi isipin mo, sa paningin ng isang ordinaryong mamamayan na hirap sa buhay, na nakikita yung gara ng mga sasakyan ng ilang pastor at yung tayog ng mga katedral habang sila walang makain, talagang umaalingaw yung mensahe niya. Ibinibigay nito sa kanila yung isang pinuno na hindi naghahanap ng ambag sa koleksyon, kundi yung buong katapatan lang nila. At yung labanang ito, mapapansin mo, hindi nananatili sa antas ng lohika o debate lang sa pera. Umaabot ito sa isang napakarahas at madugong antas kapag sinimulan nating basahin yung mga ipinahayag niyang pangitian. Nako, dyan na tayo papasok. Kung akala nung mga nakikinig hanggang pangaral lang yung galit niya, teka muna, hanggang marinig ninyo yung laman ng isipan niya noong taong 2020. Yung mga pahayag niyang iyon punong-puno ng galit at kalupitan sa totoo lang. Oo, may isang dokumentong nakapokus doon sa pangitian niya noong September 6 ng taong iyon. Naglalakad daw siya. Tapos, bigla siyang lumundag pataas hanggang sa maabot niya yung tuktok ng isang napakataas na puno ng niyog. Tapos mula roon, may nakita siyang mga baboy ramo, di ba? Mga baboy na iyon. Yung paggamit kasi ng mga hayop bilang representasyon ng mga kaaway, isang lumang sangkap sa mga apokaliptikong teksto. Ngunit, yung paraan niya, Iba yung paraan niya. Sinabi mismo ng Diyos sa kanya na ang mga hayop daw na iyon hindi simpleng baboy, kundi mga demonyong, pare at pastor na nagtangkang gumawa ng patibong para kay ulalo. tapos sila yung nahulog sa sarili nilang patibong. Tama. At narito yung pinakabrutal na bahagi. Lumapit daw si Jesus mismo sa mga baboy na ito at walang awang pinagpapalo sila sa nguso at mukha. Grabe yung imay na yun ha. Inutusan pa nga ni Jesus yung mga tagasunod ni Ulalo na sumali sa pambubugbog, kung tama yung basa ko. Oo, inutusan sila. Tapos, maya-maya, nang lingunin muli ni Olalo yung mga duguan at binubog na hayop, nagbago yung anyo nila. Nading mga tao na nakasuot ng damit ng pare at nakabarong. Tapos may nangyari pa dun sa isang matabang baboy, di ba? Ay oo, nagtangka raw kumagad sa kanya, pero pinalundag siya ni Jesus. Tapos yung baboy, isinumpa at direktang inahagi siya impyerno.
Kung susuriin natin yung mga imaheng yun, makikita natin yung matinding pagbabago sa karakter ni Jesus. Hindi ito yung maamo, mapagpatawad, at nagdurugong tagapagligtas na nakasanayan natin sa simbahan. Ibang-iba. Ang Jesus sa pangitin niya, isang mandirigma na nagpapatupad ng marahas na paghihigante. At para sa mga tagasunod na nakadarama ng pang-aapi o pagkasuklam sa mga institusyon, yung ganitong agresibong parusa mula mismo sa langit nagbibigay sa kanila ng matinding kapanatagan. At hindi pa doon natatapos yung karahasan laban sa mga pinuno ng simbahan. Noong June ng parehong taon, may isa pa siyang isinulat na kalutang daw sila ni Jesus, tapos magkasamang pumasok sa isang malaking ngulit napakadumi at lumang simbahan. Inilarawan niya yung bilang isang bahay katatakutan, di ba? Oo, horror house daw. At hindi lang dahil madilim dahil marami daw nakalibing na mga patay na katawan sa ilalim ng mismong simbahan. Tapos sa loob ng lugar na iyon, tinawag ni Jesus yung mga pari bilang mga mamamatay tao, na duwag. Ang tindi ng mga salitang ginamit niya. Tapos eto pa, nang maglakad sila patungo sa isang ilog na umaapaw sa baha, sinabi daw ni Jesus na yung mga paring ito parang mga hipon. Kapag inihulog sa kumukulong tubig, unti-unti silang maluluto at mamumula sa sakit. Narito yung hakbang na nagpapahiwalay sa kilusan ni Olalo sa iba. Ano yon? Hindi niya hinayaang manatiling mga kwento lamang yung mga pangitin niya. Para patunayan na tama yung sinasabi niya tungkol sa mga patay na nakalibing sa simbahan at yung pagiging mamamatay-matay tao ng mga pare, isinama niya sa manifesto niya yung mga patunay mula sa totoong balita. Ay oo, napansin ko agad yon sa mga ibinigay na dokumento sa atin. Gusto ko lang linawin ulit para sa mga nakikinig na hindi tayo kumakampi rito. Nire-report lang talaga natin yung nilalaman nung manifesto niya nang walang pinapanigan. Oo, mahalagang paalala yan. So anong mga balita yung inilakip niya? Inilagay niya yung mga balita na sumabog sa buong mundo tungkol sa mga batang itinatago Jumano ng Simbahang Katoliko sa Ireland. Tapos, isinama niya rin yung mga nagbaang balita mula sa Canada tungkol sa mga malalaking hukay. Oo. Yung kung saan natuklasan yung labi ng mga batang kabilang sa mga sinaunang katutubo. Tama, yung namatay sa loob ng mga paaralang pinatatakbo ng simbahan. Yung paggamit niya sa mga ito, para siyang nagsasabi sa mga tagasunod niya na, tingnan ninyo, hindi ako nasisiraan ng bait. Nasa balita yung ebidensya na totoong mamamatay tao ang mga kalaban natin. Ito yung mismong mekanismo kung paano nabubuo yung ganap na paghihiwalay sa lipunan. Kapag pinaghalo mo yung isang napakalakas na espiritual na pangitian at yung mga totoong pagkakamali ng isang malaking institusyon. Nakabuo ka ng sarili mong mundo? Lumiliha ka ng isang mundong sarado sa anumang pagdududa. Kinokondisyon niya yung isip ng mga tagasunod na kapag nakikita sila ng isang pare o malaking simbahan, hindi na nila nakikita ito bilang sagradong lugar. Ang nakikita na nila yung demonyong baboy sa pangitian at yung mga hukay sa Canada? Exactly. Pinapalitan niya yung kahulugan ng pananampalataya at ginagawa itong isang digmaan sa pagitan ng kasamaan at ng kanyang maliit na grupo. At alam mo ba kung saan niya pinapalaganap ang lahat ng ito? Isa pa itong kwentong nakakabaliw sa sarili nitong paraan. Dahil sa internet, di ba? Oo, kasi nung unang panahon, kapag may isang taong nagaangkin ng bagong katotohanan mula sa langit, kailangan niyang maglakbay ng buwan o taon para mangaral. Kailangan pang magpadala ng mga liham na gawa sa balat ng hayop na idinadaan sa mga disyerto. 'Di ba? Ngunit si Olalo yung kaharian niya walang pisikal na hangganan. Itinayong niya ito sa ibabaw ng makabagong teknolohiya. Meron siyang napaka-aktibong presensya sa lahat ng mga online platforms at patuloy yung paggawa niya ng mga content para makuha yung atensyon ng mga tao. Isang napakagandang kontradiksyon na pag-aralan talaga ito.
Isipin mo, meron kang pinuno na ang mga mensahe umiikot sa pagbukas ng ikatlong mata, pakikipag-usap sa mga patay, at nakakakita ng mga pamalo mula sa langit. Pero napakahusay niyang gumamit ng algorithm. Oo, napakahusay niya sa algorithm para magpakalat ng impormasyon. Yung kawalan niya ng malaking gusali, hindi niya kahinaan. Naging lakas pa nga ito eh. Kasi yung bawat tagasunod na may cellphone, nagiging sariling templo at tagapagsalita ng kilusan. Tama. Kaya naman gusto kong balikan yung bahagi ng pangitain niya noong September 2020. Yung eksenang nag-umpisa sa pagtalakay natin ngayon sa simula ng usapan natin. Yung nasa entablado siya. Oo. Pagkatapos niyang matakasan yung mga kumakagat na baboy, bigla na lang daw siyang nag-ibang lugar. Nakita niya yung sarili niya sa ibabaw ng isang malaking entablado, pinaliligiran ng iba't ibang klase ng tao. Mga naghiyawan, mga naiyak. Inilista pa nga niyang kasama rito yung mga bakla at tomboy na sumusuporta sa kanya. Nakakagulat, 'di ba? Ngunit ang hindi ko talaga matanggal sa isip ko, nung pumasok yung asawa niya sa mismong sagradong eksena, sa panaginip na iyon kung saan kapiling niya yung banal na presensya, nandun yung asawa niyang si Mary kumukuha ng mga larawan. Nagbi-video pa nga ata para i-post online. Oo. Binigyan pa daw ni Olalo ng isa pang cellphone yung asawa niya at inutusan itong i-record yung lahat upang agad na maikabit sa Facebook. Ipinapakita ng detalyeng iyon yung napakalalim na pagkakatanim ng internet sa kanyang pangunawa sa realidad at kabanalan. Hindi na niya pinaghihiwalay yung sagrado at yung teknolohiya. Para nag-shooting lang sila ng pelikula habang kinakausap ang may kapal. Kumbaga, yung layunin ng pagtanggap ng mensahe mula sa langit, hindi na para pagnilayan sa loob ng isang kuweba ng tahimik. Ang layunin na nito ngayon, para i-record at ipakalat para makahakot ng mas maraming reaksyon. Mas maraming views, mas maraming likes, at mas maraming miyembro. At bago pa matapos yung pangitanging iyon, may ginawa ang Diyos na siguradong pamilyar sa mga mahilig manood ng serye na laging bitin. Yung cliffhanger niya. Oo. May inihadis na isang bagay si Jesus patungo kay Ulalo. Sinalo niya ito nang hindi malinaw kung ano iyon. Tapos nang tanungin niya kung para saan yung bagay na yun, ang isinagod daw sa kanya, itago mo lang yan, galing yan sa akin, at magagamit mo yan pagdating ng araw. Isang sadyang ibinitin na kwento na sa larangan ng pananatili ng kapangyarihan sa isang grupo, isang napakatalinong pamamaraan. Paanong naking matalino? Kasi lumilikha ito ng isang panghabang buhay na estado ng pag-aabang. Kapag bahagi ka ng community niya, hindi ka maaaring umalis o tumigil sa pagsubaybay sa mga online pages niya. Kasi kailangan mo alamin kung ano yung misteryosong bagay na yon. Oo, at higit sa lahat, aabangan mo kung kailan mangyayari yung pagdating ng araw na binanggit niya. Ipinapasok nito yung takot at pagkamausisa bilang pandikit na nagbubuklod sa mga miyembro niya. Na ito, nakita natin kung paano niya maingat na inalis yung sarili niya sa pedestal sa pamamagitan ng pag-angkin na isa lamang siyang ordinaryong tawa. Ngulit yung kapakumbabaang iyon ginamit niyang panangga habang ibinibida niya yung mga kapangyarihang kayang basahin ang isip at kaluluwa ng sinuman. At natuklasan din natin yung matalim niyang paggamit ng libreng panggagamot, hindi lamang bilang simpleng tulong, kundi bilang matinding sandata para wasakin yung credibility ng mga nakasanayang pari at institusyon. At syempre, hindi natin makakalimutan yung mga napakararahas niyang pangitian kung saan ang langit mismo ang nagpapataw ng madugong parusa sa mga pinuno ng relihiyon. Mga panaginip na binigyan niya ng batayan, gamit yung mga totoong iskandalong lumabas sa balita para ikulong yung isipan ng mga tagasunod niya sa sarili nilang mundo. At ang lahat ng ito, ipinag-isa ng isang napaka-epektibong makina,
Yung walang katapusang pagpapakalat ng impormasyon at pagbuo ng komunidad gamit ang internet at social media. Bilang bahagi ng pagwawakas natin, nais kong anyayahan kayong sumusubaybay na pagnilayan lahat ng napag-usapan natin ngayon. Kasi sa unang tingin, napakadaling ituring ang mga ganitong grupo bilang mga kakaibang tao lamang sa gilid ng lipunan, di ba? Oo, pero yung bilis ng pagdami ng miyembro nila, nagpapahiwatig ng isang mas malaking katotohanan. Ano yon para sa'yo? Ipinapakita nito na marami sa mga kapwa natin ang uhaw sa isang direktang koneksyon. Kapag yung mga lumang institusyon nagiging masyadong tahimik o masyadong formal at nababalot ng mga isyung hindi nila masagot ng tuwiran. Naghahanap ang mga ordinaryong tao ng kaligtasan sa ibang lugar. Maghahanap sila ng pinuno na magsasalita ng wika nila at mararamdaman yung galit nila. At iyan ang saktong kaisipan na iiwan ko sa inyo ngayon para tuloy-tuloy ninyong pag-isipan. Paano kung yung pagangat ng mga individual na gaya ni Olalo, mga taong nag-aangking na sila yung nag-iisang direktang linya papunta sa itaas? Paano kung hindi lamang ito tungkol sa kakaibang teolohiya o personal na pananampalataya? Oo, paano kung isa itong sumisigaw na patunay ng matinding pagkabigo at pagkawala ng tiwala ng publiko sa mga higanteng institusyon na nagpapatakbo sa lipunan natin daan-daang taon na? Baka nga sa napakabilis, maingay at magulong mundong ito kung saan lahat ay nakatingin sa mga screen nila. Mas pipiliin na ng mga tao yung isang makapangyarihang tawag na napapanood nila ng live mula sa telepono nila, di ba? Kesa sa isang opisyal, tahimik, at napakalaking simbahang bato na parang walang kakayahang sagutin yung pang-araw-araw na sakit nila. Isang napakabigat ngunit mahalagang tanong. Kaya maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa aming malalimang pagsusuri na yun. Hanggang sa susunod na talakayan,